1 Peter chapter 2, verse 22. 1 Peter chapter 2, verse 22. Andiyan na po kayo? Say amen nga ho ng malakas. Amen. Okay. So, mga minamahal, I hope ready kayo ha. Sana ho nakapag-pray kayo ng maayos at naihanda niyo yung inyong mga puso. Okay? Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ganito, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Sa aklat po ng 1 Peter chapter 2 verse 22, makikita ho natin si Apostle Peter. At ang tinutukoy niya ho dito sa verse 22 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At binanggit niya dito na wala daw guile na lumabas sa kanyang bibig. Pero bago ko ipaliwanag yung talata na yan, lalo na yung salitang guile na iyan, na hindi raw natagpuan o nasumpungan o hindi lumabas sa kanyang bibig, gusto ko lang po munang kamustahin ang bawat isa. I hope naaalala nyo pa yung mga lessons. Amen? Ako po, sa bahay habang ako ay nakahiga at maging kapag ako ay nakaupo nagkakape, pinakinggan ko po yung ibang mga preaching o pinakinggan ko po yung ibang mga lessons. Dalawa po sa tumatak sa akin yung ako mismo ang nagturo. Yung lesson about Judas spirit at yung isang spirito pa, Jezebel spirit. Kaya ho isinilang itong mensahe natin ngayong gabi. May kinalaman po ito sa hindi pagsasabi ng katotohanan. At nakakalungkot mang sabihin, marami hong mga Kristiyano, marami hong mga Baptist ang namumuhay sa pagsisinungaling. Kaya ho, ang mensahe natin ngayong gabing ito ay the reasons why we need to stop lying. The reasons why we need to stop lying. Kasi ang mundong ito, meron silang mga rason kung bakit ipinagpapatuloy nila yung nasimulang kasinungalingan hanggang maging parang katotohanan na. Pero ang parang na katotohanan ay hindi pa rin katotohanan. At kailanman hindi magiging totoo. Hindi lang sa mata nung nagsisinungaling o nung pinagsinungalingan, pero higit sa lahat, sa banal na Diyos at nakakahiya sa Panginoong Hesus natin. Mga minamahal, magbigay lang ako ng mga ilang paalala ha, laban sa pagsisinungaling. Marami hong Christian life ang hindi lumalago at hindi namumunga ng dahil dito. At sana ko, kung meron kang pagpapahalaga sa Christian life mo na ang Panginoong Hesus ang nagbigay ng sakripisyo, sana lagyan natin ng konting kahihiyan. Kahit hindi na lang kay pastor. Ngayon, kung hindi mo rin kayang gawin para sa church na to, higit sa lahat, sa nagligtas sa'yo. And you know what? Napakarami pong mga Baptist church ngayon ang hindi makapag-win ng kaluluwa ng dahil sa kasalanan na to. Akala nila na ilulusot nila. Pero tignan nyo po, ang dami hong malalaking Baptist churches ngayon. Malaki ang lote, malaki ang building, pero kukonti ang tao. And I believe, isa sa mga reason is yung pamumuhay sa pagsisinungaling. Nagsasabi sila ng mga bagay na tama, pero hindi naman namumuhay talaga sa kung ano yung tama. Nagtuturo sila ng mga mabuti, pero hindi naman talaga namumuhay sa kabutihan. Kaya gusto ko pong bigyan paalala tayo lahat, ha? Ang soul winning po natin hindi nagtapos
nung tayo ay nag-camp. At hindi rin po yan nagtapos sa 5 kalalakihan na binaptize natin doon sa camp. Pero magtatapos po yan at matutuldukan po yan kung may isa po dito sa ating kalagitnaan na mamumuhay sa kasinungalingan. At bibigyan niya ang sarili niya ng mga reasons para ipamuhay yon o mamuhay sa kasalanan na yon. Which means, alin lang sa dalawa. Ayoko man sabihin to, pero alin lang sa dalawa. Tatanggalin mo yung kasalanan ng pagsisinungaling o ikaw ang aalisin ng Panginoon kasi ayaw mong tumigil sa kasalanan ng pagsisinungaling. Kasi hindi po magpa-prosper ang soul winning natin at ang church na to hanggat merong ika na nagsisinungaling, na nagtatago ng kasalanan pag nandun na siya sa bahay niya. Amen? Amen. Hindi po ito patama. At hindi po ito pagsasabi ng tama para lumabas na ako yung mabuti. Kundi ito yung tama. At ito yung mabuti. Hindi man po ito popular sa modern Christianity, pero yes, ang pagsisinungaling ay kasalanan pa rin. Hindi po yan tumatanda. At hindi po yan nape-face out sa harapan ng Diyos. Nananatili pa rin niyang matingkad na kasalanan. At ayaw po ng banal na Diyos yan. Nakakahiya sa tagapagligtas natin. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 22, sabi diyan, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Ang salitang guile sa Tagalog ay panlilinlang. Yan po ang pinakaangkop na salin dyan. O yung tinatawag na pagiging tuso, pangluloko, panglilinlang, para i-exploit o mag-take advantage sa iba. Alam nating hindi ginawa yan ng Panginoon. Lahat ng kanyang preaching na kanyang tinok ay kanyang winok. Doon pa lang mga minamahal, magkaroon na tayo ng delikadesa at maramdaman na natin yung gravity ng Christian life na pinahiram sa atin dito sa lupa. Buhay ka para maglingkod sa Kanya. Buhay ka para gayahin yung paglilingkod niya sa Ama. Hindi para gumawa ng sarili mong path. Na kung gusto mong idugtong yung sanga ng pagsisinungaling sa paglilingkuran mo ay pwede mong gawin. Hindi po yun ganon. Ginagawa yun ng iba, pero mananatili. Hindi yun ganon. Wala yun sa karakter ng Panginoon. Kasi ang sabi ni Pedro, na pinakamalapit na alagad niya, wala siyang nakitang pandilin lang habang nagtuturo ang Panginoong Hesus. Which means, kung ano yung tinuturo niya, sa harap na maraming tao, nakita ni Pedro na totoo siya doon. Amen? Amen? So sabi diyan, who did no sins? So ina-affirm ng salita ng Diyos na hindi nagkakamali, absolute, sinless. Meron tinatawag palang sinless perfection ang ating Lord Jesus Christ. Amen. He never committed to any wrong act. Even thought. Kasi ang guile, kapag nasumpungan yan sa bibig ng isang tao, una yung umandar sa thought life. So may kita mo, kaya wala siyang panlilinlang na ginagawa, maging sa bibig o sa aksyon, kasi hindi naman yan umandar sa isip niya. So, ang taong nagsisinungaling, nag-orchestrate ang kasalanan na yan, una tigit sa lahat, saan? Sa isip. So, hindi yan aksidente. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon patawad sa pagsisinungaling ko kasi hindi ko sinasadya. Yung moment na nanlinlang ka na ng kapwa mo, well planted yun.
umikot yon sa isipan mo. Kasi kung talagang hindi mo sinadya, bakit mo in-execute? Malinaw ho? So, sabi dyan, neither was guile found in his mouth. So, the word guile means to deceit, to be cunning. Which means, may kinalaman to sa tinatawag na trickery o yung tinatawag na falsehood. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito ay kamag-anak o anak ng mensahe ko na Judas spirit at Jezebel spirit. Alam naman natin ang ginawa ni Judas. Judas the betrayer. Treachery. Si Jezebel naman, in-exploit niya yung moment, in-exploit niya yung mga tao, minanipula niya. Ginagamit niya ang authority na hindi sa kanya at pinapalabas niya yung asawa niya yun na si King Ahab kahit hindi naman. At alam natin yung both na kinahantungan ng pagsisinungaling nila. Hindi po sila nakaligtas sa parusa ng Panginoon. At kahit sino hong gumawa sa atin dito, at kahit sino pang Kristiyano, at kahit sino pang Baptist, inuunahan ko na kayo. Hindi tayo lilipas sa serye ng buhay natin dito sa lupa na namuhay tayo sa kasinungalingan na lalabas tayo dito unpunished. Mananagot ka. Why? Kasi ang Diyos natin ay just. Again, inuulit ko, nakakahiya sa tagapagligtas natin. Na pinapractice natin at sinasadya natin magsinungaling at maging buhay yung kasalanan na yon kung saan siya pinakanamatay. Malinaw ho, ah? So, gusto kong sabihin sa inyo, itong verse 22 na to, this means the Lord Jesus Christ never spoke lies. He never hid truth or used words to manipulate or to deceive others. Now, kung nagawa mo yun dati, it's about time to stop. Kung gawain mo yan nung unsafe ka, it's about time to stop. Kung nagawa mo yan nung kakarnal-karnal ka at backslider ka, ngayong naririnig mo to, you should stop. Alam mo kung gaano kasakit ang pagsinungalingan. Hindi mo kailangang mamuhay dyan. Okay? So again, this means the Lord Jesus Christ, sa kanyang speech, lagi po siyang honest. At yun ang dapat nating maabot. Hanggat maaari. Honest. Lagi siyang sincere. Dapat ganun na tayo ngayon. Yes, siya ay straightforward. Minsan nakakasakit siya, di ba? Kaya nga nasaktan yung mga yung mga tinatawag na Pharisees, Sadducees, and the scribes. Pero yun ang kabayaran ng pagsasabi ng totoo eh. Meron talagang masasagi. Meron at merong masasagi. Pero mahalaga po dapat sa ating mga Kristiyano na clear ang konsensya natin sa ating banal na Diyos. At di lang yon, ang pinakamahalaga, higit sa konsensyang klaro, na hindi natin pinapaiyak ang banal na spirito ng Panginoong Yesus na nakatira sa atin. So meron siyang pure na heart. Amen? Amen. Lying is a form of guile. Pag nagsisinungaling ka, automatic, manlilinlang ka. Kasi po ang guile, ito yung nagsasalita ka o umaakto ka dishonestly to mislead others. Kumbaga pinamumukha mo, kumbaga sa marriage na loyal ka, faithful ka. Pero behind the curtains, hindi. So itong verse na to ay nagpapakita sa atin na ang guile ay form ng pagsisinungaling. Kaya yung mga meron pa rin pagiging tuso dito, tigil nyo na po yung practice na yan. Hindi ka na dapat practitioner niyan.
Lying is completely contrary to the nature of the Lord Jesus Christ. Kasi nga ho, ang Panginoon natin is the perfect example of truthfulness. Amen? Dapat ho, ang mentalidad natin, lying has no place sa ating Christian life. Kasi kapag binigyan mo yan ng spot, binibigyan mo ng spot ang kadiliman sa buhay mo. Since believers are called to follow His example, at ang tinutukoy ko doon sa His, ay ang Lord Jesus Christ, lying is considered a sin. Why? Because it goes against the purity and integrity of the Lord Jesus Christ. Na dapat doon nakamodel tayo mga Kristiyano. Kung paano yung guile o panlilinlang sa bibig ay never nasumpungan sa kanyang mga labi, we are called to remove all deceit and lies from our own words and lives. Ako po, isa ako sa unang aamin, sinungaling din po ako. At naging practitioner din po ako ng panlilinlang. Hindi po tayo maglilinis-linisan. Pero sino bang hindi? At kahit sino mang nandito na hindi siya umamin, ako po ay aamin pa rin. Kasi ang sabi ng Biblia, lahat nagkasala. At sa lahat ng sinungaling. Mga minamahal, hindi po maiaayos ng banal na Diyos ang gusot ng kasalanan ng pagsisinungaling kung in denial ka. Kung hanggang ngayon, nandun pa rin tayo. Again, hindi po to patama. At hindi ko po pinapalabas na sa likod ng pulpit ako ang pinakamabuti. Binabanggit ko po kung ano yung tama at mabuti na iniwang yapak ng Panginoon natin na dapat nating sinusundan. Hindi to popular, inuulit ko. Hindi popular. At mukhang hindi na magiging popular. Malapit ng malaos. Pero hindi ka pa rin dapat magsinungaling. Amen. Tayo lahat. Now the question is, what is lying? Pag sinabing pagsisinungaling, ano ba yan? Ano bang ibig sabihin yan? Pag sinabi hong lying, a lie is anything intentional departure from God's truth. Yun po ang ibig sabihin ng lying. Any intentional departure from God's truth. In words, which is yung guile, yung example, actions, or silence. Para saan? To mislead, to conceal sin, to harm others, or gain self-benefit. Kapag meron na pong mga ingredients na ganyan, nagsisinungaling ka na. Inuulit ko mga minamahal, ang pagsisinungaling ay hindi lang po umiiral sa salita. Pwede rin yan sa iyong aksyon. At yung hindi popular o sikat, pati sa iyong pananahimik. Ibig sabihin, kailangan mo magsabi ng totoo, pero nanahimik ka. Kaya ang kasamaan nagwagi. Yun po ay lying pa rin. Why? Kasi na-harm ang ibang tao. Dahil doon, kung merong kaharap na judge, mamimislead ngayon yung kaso. Kasi kinonceal o itinago mo yung mga yung mga bagay na dapat makita para magkaroon ng patas na hustisya. So, gusto kong sabihin, yung lying, hindi lamang po lagi sa words at actions, maging sa silence. It is not only saying what is false. Lying is also pretending, distorting the truth, and hiding key facts. Lying din po yun.
At marami pong napahamak na tao kung paano sila napahamak sa falsehood. At pag didistrong ka ng katotohanan, napahamak din po sila kasi merong mga nagtago ng katotohanan, hindi nagsalita. At sana hindi tayo yun. Amen? Kinamatayan po ng Panginoong Yesus natin ang pagsasabi ng katotohanan. Sana ho, huwag dumating ang panahon na ako na pastor nyo ay maging pretender. Taga-distort ng katotohanan na minsan kong preach. At itago ko yung mga dapat kong i-preach sa inyo at sabihin. So, let's talk about reasons why God hates the sin of lying. At the same time, yung pamagat. Yung mga key reasons why we need to stop lying. Amen? Amen. Gusto kong bigyang diin. God hates lying. At hindi niya yan magugustuhan kahit kailan. Kahit tawagin mong white lies yan, hindi yan magiging white sa harapan niya. Why? Because contrary yan sa kanyang nature. Sa kanyang very nature. Ano yun? Holiness. He is a holy God. Holy God of truth, not of lies. And truth is the foundation of His kingdom and His character. Pwedeng i-distort mo yan sa isip mo, pero ang Biblia, hindi magbabago. At the same time, sabi ng Biblia, siya na Diyos, I never change. May isang passage na ganon, di ba? So, meaning, lying breaks trust. Amen? Harms others, distorts reality, at ito po ay naka-align sa salitang evil, which hate na hate ng Diyos. So, number one reason why we need to stop lying. Bakit kailangan natin ihinto na ang pagsisinungaling? Number one, God is the God of truth. Lying opposes His nature. Inuulit ko. God is the God of truth. Lying opposes His nature. Ang Diyos, siya ay Diyos ng katotohanan. At ang pagsisinungaling o kasinungalingan ay kumakalaban o kalaban ng kanyang very nature. Ano ba yung nature niya? Banal. Sabi sa Numbers, chapter 23, verse 19, God is not a man that He should lie. Ang Diyos daw ay hindi tao o yung makasalanan na tao na nasa fallen state para magsinungaling siya. Nakakuha niyo ha? Hindi daw ganon ang Diyos. And I believe hindi siya magiging ganon. Kailan man. Pwede tayong gumawa ng isang katang-isip na ang Diyos kahit papano naniniwala sa white lies, pero ang sabi po sa talatang ito, sa Numbers chapter 23 verse 19, basahin ko ulit. God is not a man that He should lie. Hindi po yan magsisinungaling. At never darating ang panahon na magiging sinungaling ang banal na Diyos. Kaya nga ho, sana ho, kung gano'n ang Diyos, sana ho, dumating yung panahon. At nawa, ito yung simula ng mga panahon na yon, na itigil na natin yung pagsisinungaling. Sana ho, pag tinatanong tayo ni pastor ng isang kapatiran natin, huwag tayong magsinungaling. Lalo na kung kailangan yung katotohanan. Amen? Maasahan ko ba kayo dyan, mga minamahal? Hindi natin kailangan mag-pretend. Hindi natin kailangan i-distort. At lalong-lalong wag mong i-hide yung mga hidden facts na dapat malaman. Yung iba sa atin kapag nakita natin yung ka-close natin, masasagasaan na.
Nagiging loyal ka sa Kanya pero nagsisinungaling ka sa Diyos mo. Sa conviction ng church na to. Hindi ko po to sinasabi para kunin ang loyalty nyo. Hindi po. Ang sinasabi ko po, nakakahiya sa Panginoon. Church pa man din tayong naturingan ng Panginoon. Tapos tayo nagsisinungaling sa isa't isa. Di ba may utos sa New Testament? Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Kaya pag tinanong po tayo sa isang bagay, lalo na kung may kinalaman sa kasalanan, aminin ho natin. Kasi tayo mismo ang nananakit sa katawan ni Kristo. At kung katawan to ni Kristo, nararamdaman ito ng ano? Ng ulo. Sino ba ang ulo ng katawan ni Kristo? Si Kristo mismo. Again, ang Diyos natin, hindi konsentidor ha. Titiisin niya ang kirot na yan. Pero, actionan niya yan. Okay? Hindi ko kayo tinatakot. Wala pong nananakot sa inyo. Lahat tayo alam natin na ang Diyos natin ay banal. Hindi yan makakatagal sa kasalanan. Amen. Sa'yo, parang nagtagal, pero dahil gracious lang siya. Pero a-action po yan. Okay? Titus 1, verse 2. In hope of eternal life, which God cannot lie. Promised before the world began. Isipin mo, sa kaligtasan pa lang, walang kasinungalingan. Pag sumampalataya ka sa bugtong na anak, maliligtas ka. Yan ang salvation plan. Yan ang pangako sa mga makasalanang magre-repent at ilalapag yung kanilang faith sa Lord Jesus Christ. Before the world began, yan na ang pangako. At bago pa ang world magbigan, tapat siya sa pangako niya. Usapang kaligtasan pa lang yan. How much more sa ibang mga bagay? Kaya nga mga minamahal, nakakahiya sa Diyos natin kung nagpe-pretend ka na hindi ka gumagawa ng kasalanan. Or should I say, nakakahiya sa Panginoong Yesus natin kung alam mo sa sarili mo, namumuhay ka sa kasalanan. Lahat tayo, nakakagawa pa rin ng kasalanan. Wala pa tayo sa glorified body. Pero hindi po tayo lahat nag-e-enjoy sa kasalanan o namumuhay sa kasalanan. O fino-frustrate yung grace ng Panginoon. Nakakahiya po yan. At kung ako nagpipreach ako ng tama at mabuti, tapos hindi naman ako maayos, karumal-dumal ako ngayong oras na to. At hindi bagay sa akin yung word na hipokrito. Hindi pa naiimbento yun. So mga minamahal, pagtatayo tayo sa likod ng pulpito, siguraduhin natin, maayos tayo sa Kanya. At isa sa mga bagay para ma-check natin, meron bang kasinungalingan sa buhay ko? Kahit sabihin mo hindi ka magpipreach, kahit kakanta ka lang. Kahit magte-testimony ka lang. And by the way, dapat hindi nyo nilalang. Kasi ang pagtayo sa pulpito ay hindi isang magaan na bagay. Ito ay altar. Kaya nga ayoko makakita ng mga naglalaro dito eh. O kaya nagbibiroan dito. Ito ang lugar na pinakaiiwasan ninyo sa biroan. Why? Hindi para maging dogma. Kundi para ipakita sa Lord na bawat tumatayo dito, seryoso tayo dito. Hindi ito laro. At ang Diyos natin ay hindi nakikipaglaro. Kaya nga ako pagtatayo tayo dito, na meron tayong pagsisinungaling sa ating mga sarili, namumuhay tayo sa kasalanan ng kasinungalingan, nilalaro-laro mo ang Diyos. Pero ang sabi sa Biblia, God is not mocked. Ako kanyo ho? Again, hindi to para manakot. Kundi balik tayo sa senses natin. Hindi siya God na mayroong maliit na G. He is alive. Amen. Hindi porket hindi kumikibo ang Panginoon sa mga kasinungalingan mo at paninindigan mo sa kasalanan na yan. Ibig sabihin, patay na siya. Ang Diyos natin ay hindi namamatay tuwing mahal na araw. He is alive. Watching. Binibigyan ka lang niya ng grasya. Gusto niya magkusa ka na i-confess at i-forsake
Gusto niya ibigay mercy sa atin. Pero ngayon, mga minamahal, kung after ng preaching na to, I'm sorry for the word, ha? Baka kasi meron mga nakikinig sa ating Kristiyano na hindi nila kaya yung salitaan dito sa SBC Mandaluyong, pero sabihin ko pa rin, yung kakapalan ng mukha mo, o kakapalan ng mga mukha natin, nakakukuha mong tumayo sa likod ng pulpit na meron kasinungalingan, o kahit hindi ka tumayo, kahit walang pagtayo sa likod ng pulpit, yung nakikita mo lang yung sarili mo lumalakad sa silong ng langit, asul na asul, ang puti ng mga ulap. Kitang-kita ka niya. Kahit nga may bubong, kita ka niya. Kahit patay ang ilaw sa kwarto mo, kita niya tayo. Mga minamahal. Amen. It's about time na yung spirito ng kasinungalingan, or should I say yung sin, kasalanan ng pagsisinungaling, oras na para lumaban ka naman. Labanan mo naman. At yung paglaban na yon, alam nyo ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag nakikipaglaban ka, struggle ka, buhay pa yung kasalanan. Ang goal is to crucify it. Hindi binubuhay po yan. Kailangan na pong mamatayan ngayong taon. Hindi ko po alam kung ano yung sa inyo, ha. Sana ko hindi kayo sumakay kay Satanas. Baka may nag-report kay pastor. Wala ko. Ginugupo na ako ng panghihina sa bahay. Wala na po akong oras dyan. Ang dami hong mga nag-chat sa akin. Hindi ko kaagad ma-replyan. Kaya yung ganyang takbo ng isip, si Satanas na naman yan. Huwag mong hayaan na ganyanin ka niya. Kaya siya nagpapatuloy, kaya siya nakakapasok sa isip mo, kasi ikaw rin binubuksan mo eh. Binibigyan mo siya ng legal ground niya. Hebrews chapter 6 verse 18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong conciliation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. So hindi siya nagsisinungaling. Maging doon sa ating blessed hope. Sa mga pangako niya, maging sa kanyang pagbalik, hindi daw siya sinungaling, babalik talaga ang Lord Jesus Christ. So bakit tayo mag-iintay sa Panginoon nang may pamumuhay sa pagsisinungaling? Di ba dapat hinihintay natin siya sa katotohanan? Or should I say, kung babalik ang Diyos ng katotohanan at totoo siya sa pangako niya, sa paanong paraan natin siya dapat hinihintay? Sa pamumuhay sa katotohanan. Ayaw naman nating datnan niya tayo na nasa kasagsagan tayo ng pagsisinungaling. Nakukuha niyo ko, mga minamahal? Sana ko kahit hindi ako sumisigaw ng napakalakas. Sana ko bumabaon ng napakalalim. Itong bagay na to sa lahat sa atin. God is the God of truth. Lying opposes His nature. Number 2, lying is an abomination to the Lord. Abomination. Ibig sabihin, kasuklam-suklam. Proverbs chapter 12 verse 22, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Pag sinabing abomination, kasuklam-suklam, sobrang kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan na to. Sa maraming tao sa lupa, wala lang to. Sadly, nakakalungkot sa akin pa manggagaling. Sa kahit anumang posisyon sa loob ng church ng Panginoon, meron mga practitioners na to, ng kasalanan na to, na mga ligtas. Na para bagang walang weight sa kanila kung magsisinungaling sila. Gusto kong sabihin sa ating lahat, hindi lang siya basta galit sa kasalanan na to. Hindi siya galit. Kinamumuhian niya. At alam nyo ba ibig sabihin ng kinamumuhian? Yun ang pinakasagad na galit na mararamdaman ng isang person. He hates it. At kung talagang love natin ng Lord, dapat hindi natin minamahal yung hini-hate ng Lord. Kung talagang mahal natin siya, hindi tayo magtataksil sa Kanya na yung ayaw niya, ginugusto mo. Yung kinamumuhian niya, iniibig mo. Sana ko hindi tayo ganun. Sana ko pag sinabi nating mahal natin ng Lord,
Ang ibig sabihin ng Lord, I love you, at lahat ng ayaw mo at kinamumuhian mo, ay ayaw ko rin at kinamumuhian ko rin. Why? Kasi yun ang example na iniwan sa atin ng Lord Jesus Christ. To the point na alam niya ang Ama sa langit, ayaw na ayaw tong kasalanan na to, umabot sa punto na walang lumabas na guile sa kanyang bibig. Kaya walang umandar na orchestrated na pathological lying sa kanyang isip. Dapat pumapasok pa lang yung mga kasinungalingan ni Satanas sa isip natin. Sinasabi na natin yung ganito, I denounce you, Satan. Lumayas ka, hindi ko kailangan yung mga kasinungalingan mo. Pero yung iba sa atin, kala lang nila, nagmumuni-muni sila. Hindi nila alam, nag-architect na si Satan. Kala mo, negative thoughts lang yon. That is living in sin na. Why? Kasi pinaniniwalaan mo na eh. At alam nyo ba, kahit yung mga tao sa sekular, sa mundo, sasabihin nila sa'yo ng mga doktor sa isip, yung mga pathological liars, they believe na yung kanilang na-orchestrate, na engineered na mga kasinungalingan, yung gusaling na buo nila sa kasinungalingan, yung bukos nun ng kasinungalingan, totoo. Sana hindi tayo umabot sa puntong ganun. Why? Proverbs 6:16 hanggang 19. These 6 things doth the Lord hate. Yea, 7 are an abomination unto him. So meron siyang 6 na kinamumuhian. Tapos 7 abomination sa kanya, kasuklam-suklam. A proud look, ayaw ng Panginoon ng mayabang. Pero alam nyo, sino second honor? Mga minamahal? Sa kinamumuhian niya at kasuklam-suklam sa kanya, lying tongue. Ang first honor pala yung mayabang, kaya mag-ingat ka. Kapag ikaw ay namumuhay sa kayabangan at ang puso mo ay kinakain ng kayabangan, never kang aamin sa kasalanan. At yun ang simula ng pagsilang ng second honor na kinamumuhian ng Diyos at abomination sa Kanya. Ano yun? Yung kasalanan ng pagsisinungaling. At nasa 10 Commandments to yung tinatawag na huwag kang magbibigay ng false witness sa iyong kapitbahay. Ito man ay unsaved o lalo na kapag taga household of faith. Amen. Kaya ang Christian life, hindi to pwedeng careless tayo. Kailangan watchful, prayerful. Kasi hindi lang naman yung kasalanan ng iba ang dapat mong bantayan. Ikaw mismo. Amen? Sana wag na makita sa atin tong second honor na kinamumuhian ng Lord. Yung second honor, pagdating sa abomination sa harapan niya. Ano yon? Lying tongue, pagsisinungaling. Kaya kung meron po kayong mga exaggerations, kumbaga yung laki, sinlaki lang ng palad. Pero yung nung kwento mo na, sinlaki na ng molte na bola. Umalsa. Minsan naman, kailangan sabihin yung buong katotohanan. Anong ginagawa mo? Ini-slice mo. Tapos sinatago mo yung pinaka-importante. Mga minamahal, wala pa po akong nabasa sa Old Testament na ganyan ng Diyos Ama. At wala rin ako nabasa sa New Testament na nagganyan ng Panginoon. At wala ako nabasa sa Book of Acts nung kumikilos ang banal na spirito na tinuturuan niyang magsinungaling ang mga Kristiyano. Ang meron pinatay ng banal na spirito kasi sinungaling. Mamaya pag-usapan natin. Mga minamahal, huwag niyong kalimutan yung bigat nito. Hindi lang basta galit ang Panginoon sa pagsisinungaling. He hates it. Kumbaga, dinidetest niya talaga to. Abomination, kasuklam-suklam. So, ganun siya kabigat. So, hindi siya dapat makita sa atin. Sa ating lahat. Amen? Amen. So, lying is an abomination to the Lord. Number 3, lying originates from Satan, the father of lies. Lying originates from Satan, the father of lies. Siya ang tinuro ng Panginoon na pinaka-originator nito. John chapter 8 verse 44, Ye are of your father, the devil,
and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Nakakatakot ito nga. Pansinin nyo itong linya na to ng Panginoon. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. Naintindihan nyo ba yung sinabi ng Panginoon doon? Ibig sabihin nun, pag nagsisinungaling si Satanas, siya ang embodiment ng word na sinungaling. Siya ang originator. Ngayon, kung ikaw ay nagsisinungaling, kapag sinabi kong nagsisinungaling, namumuhay sa pagsisinungaling o sa kasalanan ng kasinungalingan, mga minamahal, nagiging templo ka ni Satanas. Dapat itong body na to, embodiment of truth, di ba? Ano nangyayari? Nagiging bahay siya ng kasinungalingan. Nakakatakot pala to, no? Kapag nagsasalita daw si Satanas ng kasinungalingan, nagsasalita siya sa buong persona niya. Gusto mo ba na may isang persona na makikita sa iyo ang ibang tao pero hindi yung persona na maganda? Sinasabi natin, Kristiyano tayo, di ba? So, ang gusto natin makita hanggat maaari, si Kristo. Mga minamahal, alam ko po, walang Kristiyano na perpekto. Amen? Pero hindi ho lahat ng Kristiyano dinadahilan yung hindi pagiging perpekto. Ginagawang lisensya o pinofrustrate yung grace para mamuhay sa pagkakasala gaya ng kasinungalingan. Pero pag may gumawa na niyan, mga minamahal, hindi na po si Kristo ang nakikita natin. Tanungin niyo yung mga unsaved. Kapag merong isang Kristiyano, ano man ang posisyon niya sa isang local church o sa Christian church na gaya nito, tapos naging iskandal yun, anong sinasabi nila? Demonyo. Hindi na alagad ng Diyos yan, si Satanas na yan. Nakukuha nyo? So, ano nangyayari doon sa Kristiyano na yon? Kung totoo man siyang mananampalataya ng Lord, ang nakikita nila hindi na si Jesus, hindi na yung Kristo. Ang nakikita nila sino? When he speaketh a lie, he speaketh of his own. At the same time, ang nakikita nila, hindi na yung Ama sa langit. Wala na yung sinabi ni Jesus Christ na, let your light so shine. Hindi nila nakikita yung light at wala nagsha-shine. Ang meron pitch black, thick darkness. Hindi Ama sa langit. Yung ama ng kasinungalingan. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga pinapractice natin. Di bali i-persecute tayo sa school, sa opisina, sa pamilya, nang dahil sa katotohanan. Pero, wag tayong magkamali ng kaisipan at takbo ng isip na persecution ng pananampalataya kapag nakakarinig tayo ng di magagandang komento dahil labuking tayo sa pagsisinungaling at nauwi ito sa isang iskandal. Nakukuha ho? Mga minamahal, sino ba ang gusto mong ama ang makita nila? Tingin mo lalapit sila sa Ama sa langit kung nakikita nila anak ka ng kasinungalingan? Tsaka warning lang hindi po ako nagbibigay ng doubt kahit kanino. Kapag wala kang desire na huminto sa kasalanan ng pagsisinungaling at hindi ka naaabot o hindi nagpipierced sa puso mo ang preaching na to, hindi ba't nakakatakot yun? Hindi ka tinatablan. Pastor, baka kalos lang. Hindi tinatablan. Alam mo yung may kalyo, bagamat hindi niya nararamdaman ng malalim yung baon, mararamdaman pa rin gamit yung kalyo mo na merong tumutusok, di ba? Tama? Try mo dun sa string ng gitara. Pag tinanggal mo, masakit pa rin. Sana hindi ako mamali no mga naririnig nito.
Gusto ko lang po i-check natin kung nasa faith talaga tayo. Kasi ang totoong ligtas. Kung talagang talamak ang kasinungalingan niya sa buhay niya dati, ang una niyang papahalagaan, nagpapasalamat ako sa Lord. Nasa liwanag na ako ng katotohanan niya. Pwede ko nang tawagin ng Ama sa Langit na Abba, Father. Hindi mo kasi siya pwedeng tawagin hanggat hindi ka anak ng liwanag. Hanggat hindi nasa iyo ang liwanag ng kaligtasan ni Kristo, mga minamahal. So I hope, ayoko mag-spread ng kahit anong doubt o kahit anuman sa isipan nyo. Gusto ko lang po i-check nyo ang mga sarili ninyo. Diba? Kasi ang head knowledge, hindi kaligtasan. At hindi magiging kaligtasan. Okay? So, lying originates from Satan, the father of lies. So, yung practice na yan, maging malinaw. Hindi sa Ama sa Langit yan, hindi sa Panginoong Hesus yan, at lalong-lalo nang hindi yan pangungusap ng banal na spirito. Okay? Number 4, lying brings judgment and separation from God. Ito na yung sinasabi ko. It brings judgment and separation from God. Sa book of Psalms, lalo na sa Psalm 5 verse 6, Thou shalt destroy them that speak leasing. The Lord will abhor the bloody of a deceitful man. So, ibig sabihin, nung speak leasing, hindi nagsasabi ng katotohanan, gumagawa ng mga kwento. At ang sabi niya, makakatikim daw ng galit niya itong bloody at deceitful man na ito. Anong sabi niya? He will destroy that man. Wala pa po akong nakitang diksyonaryo na pag sinabing destroy, maganda ang kahinatnan. At kapag Diyos na nagsabing, He will destroy it, gagawin niya talaga yun. Amen. The problem is, maraming ayaw sabihin yung totoo. Again, lying is not just speaking lies or paggawa ng mga action para magsinungaling. Ang sabi natin kanina, lying is what? Kailangan mo nang sabihin yung totoo, pero tinatago mo yung mga key facts o nagiging silent ka. Ayoko man sabihin, pero kailangan ko sabihin. Marami ho sa likod ng pulpit, hindi lang ho sa pulpit ng mga Baptist churches o Baptist preachers, hindi nila sinasabi yung whole counsel. Ayaw nilang sabihin na mananagot ang isang taong namumuhay sa kasinungalingan. That is why marami mga Kristiyano ngayon namumuhay sa kasinungalingan. Hanggang paniwalaan na nila na hindi yun kasalanan. Kaya hirap na hirap po yung mga Kristiyano at mga lingkod ng Diyos mag-preach ngayon. Kasi sa kanila, bagong turo to, pero nasa Bible yon. Napananagutin niya ang mga namumuhay sa kasinungalingan. May judgment na naghihintay sa mga namumuhay sa kasinungalingan. Hindi niya yun palalampasin. Why? Isa sa number 1 na kasinungalingan ngayon sa likod ng pulpit is, ang Diyos, tanggap ka niya as is. He is love. Tinatanggal nila yung holiness ng isang Diyos. Lahat ng traits ng Lord. Di ba? Mula doon sa tinatawag na love. Hindi yung basta love. Yun ay holy love. Ng holy God. Right. Amen. Kasi ang tao pwede magbigay ng pag-ibig o love o magmahal na hindi holy. For example, maling pag-ibig. Ama. Pero ang mga Kristiyano ngayon, sa panahon natin, takot silang sabihin yung totoo. Or should I say, yung mga nasa likod din ng pulpito, nag-aalangan sila sabihin yung totoo. Why? Kasi ma-judge, mababash. Makakatikim ng iba't ibang comment.
Kaya hindi naman sila nagsisinungaling. They're just hiding that truth para hindi mawala ang mga tao. Hindi sila ma-offend. But, ito yung malaking pero. Tandaan nyo po, anong sabi natin doon sa meaning ng lying? Basahin natin ulit ha, mga minamahal. Any intentional departure from God's truth. Words, action, silence. Na ang magiging epekto sa ibang tao, lalo na sa mga tao ng Diyos ay mamimislead sila. Kasi makukonsil yung weight ng kasalanan. And then, it will harm their lives. Mapipinsala yung Christian life nila. Bakit hindi sinasabi at bakit in silence sila? Why? Kasi yung gain at yung self-benefit, maaapektuhan sila. Pero in this church, sinisikap natin, ano man ang makaapekto kay pastor o kahit sino man preacher na tumayo dito, hindi natin dapat bigyan ng mas matimbang na pagsaalang-alang yon. Pwede tayong mawala ng malaking nagbibigay dito ng pera. Pwede silang masaktan. Pero hindi ibig sabihin na saktan sila. Tama sila. Tinawag po kami para sabihin yung katotohanan. Right. At ang pinaka-kabayaran ng pagsasabi ng totoo ay kamumuhian ka. Pero di bali ng kamuhian ka kaysa naman ang humarap ka sa Panginoon ng di tama. At ang sabi niya, yan tao na yan, balik tayo doon sa sinasabi ko, thou shalt destroy them. Alam mo, masakit yung sirain yung karakter mo sa harapan ng ibang tao. Pero yung ang wawasak sa'yo mismo, Panginoon, iba yun. Mga minamahal, iba yun. Kung hindi po kayo natatakot sa Panginoon, ini-encourage ko kayo, matakot tayo. Kasi nakakatakot siya. Hindi yan uso sa Christianity ngayon, hindi na natatakot ang maraming may branding ng Christianity ngayon na hindi tayo dapat matakot sa Diyos. No, kailangan natin matakot sa Kanya. Yung mga demons ka, nakaharap si Jesus Christ, nangangatog sila. Sinabi sa James, nangangatog sila pag sumasampalataya sila. Nakakahiya tayo. Nakakahiya tayo. Proverbs 19:5, a false witness shall not be unpunished. And he that speaketh lies shall not escape. Ito, hindi ko na po kailangan magpaka-expositional preacher dito. Yung talata, self-explanatory. Ang sabi niya, pag tinawag kang maging saksi, dapat magsabi ka ng totoo. Kasi kapag hindi ka nagsabi ng totoo, anong sinasabi ng Biblia? Ikaw na false witness, sinungaling na saksi, hindi ka nagsabi ng totoo, hindi ko hahayaan na hindi ka managot. A false witness shall not be unpunished. So, ibig sabihin, hindi niya hahayaan na mamatay ka, na hindi mo nakuha yung punishment mo. And he that speaketh lies shall not escape. Eh bakit yung iba, kinamatay, nakatakas doon sa kanilang pagsisinungaling. Humarap pa rin sa kanya. Hindi siya nakascape. Ngayon, kung itong sinungaling na to ay hindi saved, tingin mo makakascape pa siya sa hell? Di ba doon dinadala ang mga sinungaling? Revelation 21:8, sa lahat ng sinungaling. O doon mangyayari yung sabi mo, hindi ako nanagot. No. Walang lalabas na sinungaling sa mundong ito. Save man yan, o lalo na pagdiligtas, na unpunished at nakascape. So mga minamahal ha, baka sinasabi mo, save naman ako eh. Di na ako pupunta ng impyerno. Haharap ka sa Bema Seat. Seryoso yan. Kaya mo siyang harapin ng ganyan ang reasonings mo. What if, hypothetical, i-brought up niya sa iyan yung sinasabi mo. Okay lang yun. Kasi hindi naman ako pupunta ng impyerno eh. Harapin ko naman ang Panginoon. At least di ako taga-impyerno. Seriously speaking, hindi ka kinikilabutan sa sinasabi mo. Yung ganyang mindset, kung totoong ligtas ka, kahit sabihin mong hindi pa ikaw yung pinaka-faithful, nakakakilabot yung ganyang setup.
tingin ko kailangan mong i-assess o i-examine yung sarili mo kung ligtas ka talaga. Mamaya, akala mo lang, karnal ka, o nanlalamig ka lang sa Lord. Alam mo yung totoong ligtas, kahit may kakarnalan at may backsliding, alam niya ang palo ng Panginoon. At ayaw niyang umarap sa bimasit ng Panginoon ng ganito. Baka kaya wala kang desire huminto. Yung iba kinatandaan na, yung iba kakamantayan na. Yes, baptist ka, pero living in sin. Abomination na sin. Ano yon? Lying. Kaya nga ho, gusto ko po kayong bigyan ng nakakatakot na warning. Lalo na po sa mga nagki-Christian-Christianan dyan, ha? Hindi pa rin nagbabago. Namumuhay ang Panginoon natin dyan. Amen. Inuulit ko, lying. Yan po ay kompletong oposisyon sa kabanalan ng Diyos. Kasi siya ang God of truth who cannot lie. He will not lie. Hindi yan mamumuhay sa kasinungalingan na parang isang ordinaryong persona lang. Ang kanyang trono at kingdom, ang pundasyon ay truth. So meron pong judgment at separation. Ilalayo ka niyan sa Panginoon. Kung ikaw ay ligtas, ilalayo ka sa Panginoon yan. Hindi ka na makakapag-pray, hindi ka na makakapagbasa, hindi ka na makakapaglingkod ng may katapatan. Kasi lingkod ng matapat, di mo na yan magagawa. At kung ikaw naman ay unsaved, itatapon ka sa impyerno kasi yun ang lugar ng mga sinungaling. So merong judgment, merong tinatawag na what? Separation. Lying is not a small fault. Baka meron ditong naniniwala. Small fault lang naman to. Hindi po. Lying is not an innocent mistake. Lying ay isang abomination sa harapan ng Panginoon. Amen? It breaks trust, wounds others, twists reality, and belongs to pure darkness and evil. Inuulit ko, lying is not a small fault. It breaks trust, wounds others, twists reality, and belongs to pure darkness and evil. And that is the father of lies, Satan himself. Abomination po yan. Dinidetest niya yan, ina-abhor niya yan. Ayaw ng Lord yan. Kaya hindi ho dapat natin magustuhan yan. Kaya watch out. Lalo na po yung mga pathological liars. Sa kongregasyon na to o kahit saan mang nakikinig. Again, hindi to patama. This is malasakit. Hindi nyo naman ho naririnig sa tono ko na nagpapamuka ako. Ito po ay pag-rescue. Kung ikaw ay unsaved, at lalo na kung ikaw ay kapatid namin na saved. Kino-call out ko po lahat. Lahat ng mga consistent at unending yung pamumuhay sa kasinungalingan. Alisan po natin. Alisan po natin. Paano alisan ng unsaved? Masave. Paano alisan ng saved? Crucify it. Wala pong sinungaling napapasok sa langit. Sabi sa Bible. Meron mga sinungaling na naligtas. Pero yung sinungaling lang, wala. Sinabi na ng Revelation 21:8 yun. So, wag ho nating gayahin ang yapak na iniwan ng dalawang ito. Si Gehazi. Do not follow their steps. Una, si Gehazi. Sino si Gehazi? Si Gehazi ay servant ni Elisha. Nagsinungaling siya nung tumanggap siya ng silver at ilang garments nung gumaling si Naaman. Tama ho ba? He was not supposed to receive anything. Pero naningil siya. Tumanggap siya. At nung tinanong siya ni Elisha,
Nagsinungaling siya face to face sa man of God. So anong konsekwensya? Struck with leprosy. At yung kanyang mga descendants also ay afflicted by it. So anong lesson dito? Mga minamahal, pag tinatanong naman kayo ng pastor nyo tungkol sa katotohanan, magsabi kayo ng totoo. Lalo na kung mayroong direktiba ang salita ng Diyos. Why? Kasi mamaya, ibagsak ng Panginoon yung punishment sa'yo, kala mo ikaw lang magsasuffer. Yung para magkakaroon ng tinatawag na generational curse sa pamilya mo. Magiging cycle siya. Sana ho, huwag na natin gayahin si Gehazi. Ang footsteps natin dapat footsteps na tinahak ni Jesus Christ. Amen? Siguro hindi leprosy, pero ang leprosy dito ay nagsasalita bilang mabigat na punishment nang tinitignan nating magaan o wala lang na kasalanan. Hindi po. So sana ho, kahit hindi si pastor, kasi ayoko naman pong maging self-serving ako eh. Tinanong ka ng asawa mo, tinanong ka ng magulang mo, sabihin mo yung totoo. Amen. Amen. Amen? Inuulit ko kasi baka inaakala mo ikaw lang ang maapektuhan dyan. Sige, Gehazi naapektuhan ang descendants niya. Hindi mo alam kung anong kinikreate mo. Anong klase at anong mabigat na generational curse sa buong descendants mo. Diba? Siguro takang-taka yung kaapu-apuhan mo sa paano. Kaya naging ganito yung buhay natin. Dahil lang sa mayroong sinungaling na Gehazi. Kaya kiniketong yung kanilang buhay. Letter B, Ananias and Sapphira. Again, may kaharap na naman man of God. At hindi ko po ito pinipreach para makuha po yung loyalty ninyo. Ha? Kung kinakausap kayo ng isang nasa God-given authority, tapos yung God-given authority na yon ay obedient at submissive sa Diyos. Hindi siya perfect, pero he is not living in sin. Okay? Kumbaga, siya ay indwelt ng banal na spirito at puspos ng banal na spirito. Sana ko pag tinanong tayo, magsabi tayo ng totoo. Mas maganda nga kung hindi ka pa tinatanong sinasabi mo na yung totoo Magaan yun sa loob, yung nagsasabi ka ng totoo. Na walang balikan sa kasinungalingan. Ang gaan nun. So ano kasalanan nila? They lied to the Holy Spirit, to the man of God, and to the church. So, tinago nila yung pera na pinagbentahan ng kanilang property, tapos gusto nilang pagmukain yung mga sarili nila na what? Na generous givers. Acts chapter 5, nakikita po natin yan. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and keep back the part of the price of the land? Ayan na naman. Isang taong simbahan, hindi filled ng Espiritu ng Diyos. Kaninong Espiritu? Kay Satan. So pag nagsisinungaling, nag-ooperate ka hindi sa Espiritu ng Diyos, Hindi po Jesus Spirit ka nag-ooperate niyan. So tuwing magsisinungaling ka, kanino ka nag-ooperate? Sa Espiritu ni Satanas. At hindi ka lang basta nag-ooperate ng operate lang. Kumbaga sa sasakyan, full tank ka, filled. So pagkasabi po ni Pedro niyan, ano nangyari? Namatay si Ananias. And then pumasok yung asawa niya. Kasi kasabwat po si Sapphira sa pagtatago sa pira. So, both of them fell down straightway sa kanilang mga feet.
at namatay po sila. Sabi diyan, the gave of the ghost. So, ingat ka. Ingat tayo kasi hindi lang naman tayo nagsisinungaling sa isang tinatawag na pastor o sa isang Baptist church lang. Gusto ko pong sabihin na sa Holy Spirit higit sa lahat. Kasi yung pastor na ligtas, may Holy Spirit yon. Lalo na kung puspos pa. At yung church na yun na ginagamit sa soul winning, talagang isang church na hindi namumuhay sa kasinungalingan, kundi sa truth ng gospel, nananahan din sa kanilang banal na spirito. Baka yung iba sa atin dito, inisip, sus, di na-epekto yung mga pananakot mo sa amin, pastor. First and foremost, hindi ko kayo tinatakot. Kasi nakarecord yung kay Gehazi at Ananias. Si Gehazi ang una, pangalawa si Ananias at Sapphira, pero hindi po sila ang last. Gusto ko lang po ipabatid sa atin, mga kapatid, na hindi ito pananakot o taktika ng pananakot para sundin niyo po ako at magsabi kayo ng totoo sa akin at maging loyal kayo sa church na to. Hindi po. Recorded po. And I suggest do not follow their footsteps. Kasi nasulat po yan, hindi para sundan. Gusto mo sundan yung parusa sa kanila? Yung kainainan nila? I don't think so. Let me tell you something. Hindi man dumating sa tulin na inaasahan mo, pero may nakalaan na panahon na aanihin mo ang binhi ng kasinungalingan na inihasik mo. Huwag mong sabihin, hindi kita sinabihan, sadya lang baka naging negatibo ka, tinignan mo, tinatakot kita. Hindi po kita tinatakot. Sadya nakakatakot ang katotohanan sa isang taong ayaw bitawan yung kasinungalingan. Proverbs 19 verse 9, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Sa makatuwid, hindi ka makakatakas sa kamay ng Diyos. Pwede kang makatakas kay Pedro at sa early church, sa Book of Acts, pero hindi nakatakas si Ananias at Sapphira sa espiritu ng banal na Diyos. Mananagot at mananagot ang taong namumuhay sa pagsisinungaling. Or should I say, huwag mong hayaan ang Diyos kumilos at siya maglagay ng tuldok. Kung pwede namang ikaw na mismo ang maglagay ng tuldok. Confess, forsake, and you will have mercy. Walang ketong, walang straightway na babagsak sa kanilang mga paa at patay. Walang ilalabas na bangkay. Ibig ko sabihin, walang punishment. Ang meron, mercy. So, repent. Hanggat may oras. As in, sincerong patawad. Pag hihingi ka ng tawad, for example, aamin ka sa pastor mo, aamin ka sa church, huwag mong laro-laruin yung humingi ka ng tawad sa altar. Kasi pwedeng nilalaro mo lang kami, tapos bigla kang umalis ng church. Again, wala akong pinapatamaan na. Pero kung di ka sincero, pwedeng pinatawad ka ng mga tao dito, pero hindi ka nakatanggap ng kapatawaran sa Lord. Kasi hindi ka naman humingi talaga ng tawad. Naglalaro ka. Tayo nga mga tao, di ba? Pag nakikita natin yung humingi ng tawad, parang di naman sincere. Ayaw may ibigay yung kapatawaran eh. Tingin mo ibibigay yun ng ganong kadali ng Lord? Yung kanyang mercy? Sa hindi naman talaga nagko-confess? At di naman talaga fino-forsake? Tapos makikita mo, ganun ulit ang gagawin? Kung tayo ng mga tao, ayaw natin eh. Di ba? Higit na matalino ang Diyos natin. Walang happily ever after, lagi kong sinasabi. At sasabihin ko ulit, walang happily ever after sa lahat ng drawing, sa lahat ng kasinungalingan. Bandang huli, yung canvas mo, pupunitin ng Lord yan. Gamit yung espada ng katotohanan niya na may magkabilang talim. The Lord Jesus Christ will eventually reveal you. Kahit sino pa sa atin. Di ko alam kung paano, di ko alam kung gaano kabigat. But He will definitely reveal you. Noong nakaraan, doon sa camp, meron ako nakausap na miyembro natin. Sabi nung miyembro natin, meron doon siya pinapanood na series. Ang pamagat ng series is Love and Death. Baka pamilyar kayo. May linya
yung isang karakter sa series na Love and Death na ang pangalan ay Don Crowder. Nang sabi nito ni Don Crowder, si Don Crowder ay isang attorney na merong ka-churchmate na ang pangalan ay Candy. So hinawakan niya yung kaso ng kanyang ka-churchmate. Sabi niya sa karakter na si Candy, there are 3 people in the world you should never lie to. Inaulit ko. There are 3 people in the world you should never lie to. Number 1, your pastor, your doctor, and your lawyer. So anong sabi ni Don? So don't lie to me, Candy. Buti pa yung series. Marunong. Sana yung mga Kristiyano din, matuto tayo. Hindi ba sampal sa ating muka na merong sekular o gawa ng mga unsaved na series na nagsasabi na dapat sa 3 taong to, di ka nagsisinungaling. Sana tayo rin mga anak ng Diyos, hindi tayo magsinungaling. Kasi isipin mo, no, kung magsisinungaling ka sa doktor, sa nararamdaman mong di maganda sa katawan mo, baka maling gamot maibigay sa'yo. Mapadali ka. Isipin mo kung magsisinungaling ka sa lawyer mo, alam mo na kung anong kahinatnan mo sa kaso. Isipin mo kung magsisinungaling ka sa pastor mo. Basahin mo na lang si Elisha at si Peter. Hindi ko po kayo tinatakot. Sinasabi ko lang. Conclusion. Lying is deeply detestable and offensive sa ating holy God. While honesty, ito'y nakaka-please sa Kanya at nakaka-honor sa Kanya. Lying brings serious, unavoidable consequences. Those who speak lies will face just punishment na galing sa Lord. Lying, hindi po yan harmless na act. Yan po ay katulad ng isang murder. Premeditated. Lying contradicts the identity of our Lord Jesus Christ. Dapat nabubuhay tayo sa Espiritu ng Diyos at katotohanan ng Diyos. In short, lying displeases God. Inuulit ko, lying displeases God, leads to harmful outcomes, and goes against the kind of life we ought to live. Ngayon, kung hindi pa rin po kayo naniniwala, wala na po akong magagawa. Ang tangi ko pong ginawa ngayong gabi ay sabihin ang katotohanan. Siguro ako ay kapwa nyo makasalanan, kapwa nyo sinungaling, pero ang King James Bible at ang Diyos na laman ng King James Bible natin, ng banal na kasulatan, hindi. At yun po ang i-preach ko ngayon sa inyo. Hindi po ako. Shall we pray?